Tila naging ice age na daw mga tol ang nangyayari sa China. Kanina-kanina lang 'no pinanood natin na bumagsak ng $11.8 billion or negative $11.8 billion yung, mga investor nila nagsilayasan na ngayon. Nagyeyelo daw ang mga kalye 'no at gumuho ang mga gusali ng China dahil sa snowstorm na may malakas na hangin. Etong videong panonoorin natin mga kapatid ay, mula kay, Sa Iyong Araw. 'Yan, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba, At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, commentary, opinion, criticism, at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong komentaryo at reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Uy. Yelo nga oh. Isang nakagulat na pangyayari ang nangyari sa bansang China dahil tumitindi ang mga kaganapan doon. Sunod-sunod na mga baha, nagkaroon ng matitinding krisis sa ekonomiya. Ngayon, isang malawakang krisis na naman ang kinakaharap ng China. Ang tanong ay, ito na ba ang parusa ng langit sa bansang China? Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Noong Lunes, ika-6 ng Nobyembre, binayo ng matindi at walang tigil na snowstorm ang lalawigan ng Heilongjiang sa hilagang-silangang bahagi ng China na nagdulot ng malawakang krisis sa sobrang laki ng kanyang saklaw. Ang ganitong masamang panahon na itinuturing na isa sa pinakamatindi sa kasaysayan ay nag-iwan ng mga gusali na magulo at mga kalsada na nagiging yelo na nagtulak ng agarang aksyon mula sa mga otoridad. Ang epekto ng snowstorm ay napakalaki na nagresulta sa pagsasara ng pangunahing kalsada sa buong lalawigan. Huminto ang transportasyon habang ang kalsada ay naging mapanganib na hindi halos malampasan. Bukod dito, kinakailangan ng mga paliparan sa buong rehiyon na kanselahin ang mga flights na iniwan ang libo-libo mga biyahero na na-stranded at kinakaharap ang logistik na bangungot sa layuning bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Nagdesisyon ng mga paaralan sa Heilongjiang kasama ang mga kalapit ng mga lalawigan ng Liaoning at Inner Mongolia na itigil ang mga klase. Ang mabigat na pag-ulan ng snow ang nagdulot ng panganib sa mga pag-commute papunta sa mga paaralan na nagresulta sa pagsususpindi ng klase. Sa Lunes ng gabi, gumuho ang isang stadium sa Jiamusi, isang lungsod sa Heilongjiang province na ikinulong ang 3 tao sa loob. Agad na kumilos ang mga lokal na otoridad sa Huanan County kung saan matatagpuan ang stadium sa pamagitan ng pagkukordon sa lugar at pagsasagawa ng masusing operasyon para sa pagre-rescue. Ang mga unang ulat ay nagpahiwatig na ang bigat na nabong snow sa bubong ng stadium ay isang malaking faktor ng pagguho ng stadium. Ibig sabihin hindi pangkaraniwan no yung nagaganap na snowstorm. Kasi kung alam mo nang sa lugar mo talagang umuulan ng yelo diyan. Kasi ang pag-ulan ng yelo hindi yan katulad ng pag-ulan ng tubig di ba? Kasi naiipon yan 'di ba? Yung bigat niya naiipon dun sa bubungan mo. Kaya nga dito sa Pilipinas mga tol, 'di ba dati pa natin mga bata pa tayo, lagi nating iniisip, paano kaya pag umulan ng snow dito sa Pilipinas mga tol? Wala, ano tayo noon, delikado kahit sabihin natin hindi snowstorm, 'di ba? Karamihan ng mga bahay dito, sabihin na lang natin, 'di ba? Karamihan ng mga mamamayang Pilipino, 'di ba, yung mga may hirap nating mga kababayan mga tol, ano ba mga bahay nila, gawa saan? Alam niyo na, sa mga light material, sa mga bubungan. Pag naipon ng snow diyan sa mga bubungan na yan, babagsak yan, maraming mapapahamak, 'di ba? Para kang tinabunan ng lupa nun. Para kang parang tinabunan ng lupa, pero dito mas matindi kasi ginaw. 'Di ba, lamig. Yun ang matinding kalaban dito, kaya kahit na hindi snowstorm kahit yung simpleng pag-ulan lang ng niyebe maiipon at maiipon yan sa mga bubungan, 'di ba? Yung ano natin, mga kanal natin, mga barado, pero ito hindi na madadali sa kanal yan Talagang kakaiba ang mangyayari. Ito yung stadium nila hindi kinaya yung bigat ng ng yelo dun sa bubungan kaya gumuho. Naglabas ang National Meteorological Center na isang mabagsik na babala
na nagtatakda na ang pangyayaring ito ng snowfall ay malamang na magtatangkang lumampas sa mga makasaysayang record para sa panahong ito ng taon. Ang pangakalang ito ay nagsasaad ng patuloy at maaring umuwing mga hamon sa mga darating na araw. Ang pangunahing meteorological na dahilan sa likas na snowstorm na ito ay ang pagtagpo ng malamig at mainit na hangin. Ang malakas na mainit at mahumid na hangin na mass ay nagdala ng sobrang dami ng kahulumigmigan mula sa Buhay Sea at Yellow Sea patungong hilagang rehiyon na nagresulta sa isang walang humpay na antas ng pag-ulan. Ang mga epekto ng snowstorm ay catastrophic. Nagpakita ng mga litrato ng walang katapusang pila ng mga stranded na truck na umabot na mahigit na 1 kilometro sa labas ng Harbin, ang kapital ng lalawigan ng Heilongjiang. Sa harap ng problemang ito, naglabas ang weather authorities ng China ng isang orange alert na nangangahulugan na ito ang ikalawang pinakamataas na antas sa kanilang 4 na baitang na scale. Ang snowstorm ay hindi isang pandaigdigang aberya. Ito ay inaasahan na magtatagal sa buong darating na linggo na epekto hindi lamang sa Heilongjiang kundi pati na rin sa mga rehiyon ng China. Kabilang na rito ang North China at South China. Bilang tugon sa sunod-sunod na pagbagsak ng temperatura, nagsimula ang Beijing at Tianjin ng central heating mula sa hating gabi ng Lunes na nagbibigay ng mahalagang init para sa mga residente sa panahon ng taglamig. Naglabas ang Weather China website ng isang pampublikong babala na nagpapakita ng pangangailangan para sa vigilance hinggil sa masamang epekto ng mabigat na snowfall sa produksyon at pang-araw-araw na buhay. Partikular na, inuutos nila ang mga matatanda, bata at mga taong may mahinang pisikal na kalagayan na limitahan ang kanilang outdoor na activities sa mga kondisyon ng panahon na ito. Ang mga lokal na otoridad sa iba't ibang rehiyon ay kumikilos upang maibsan ang epekto ng mabigat na snowfall. Ang kanilang dedikasyon sa pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko at pagbababa ng abala sa pang-araw-araw na buhay ay nanatiling matibay. Ang nag-a-unfold na krisis sa Heilongjiang ay isang matalim na paalala ng kahalagahan ng paghahanda at kakayahan sa harap ng mga kaganapan ng masamang panahon. Ang mga komunidad ay nagkakaisa upang harapin ang matindi na hamon na dulot ng walang tigil na snowstorm. Nagpapakita ng kalakasan at determinasyon ang mga tao sa China habang ang rehiyon ay nanganganib sa mga epekto ng mapaminsalang snowstorm at nagbigay ng kawalan ng trabaho Lakas ng hangin, no? at halos pagbagsak ng ekonomiya sa lugar na ito. Na kung ating mapapansin mga kaibigan, ito kaya ay isang hamon sa China na dahil sa kanyang pagpupuli sa maliliit na bansa at sa hindi pagkilala sa totoong Diyos ay nangyayari ito sa kanila. Ano sa tingin mo mga kaibigan ang patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Well, yung mga ganitong pangyayari, hindi natin basta-basta pwedeng i-connect na dahil sa ginagawa nila sa ibang bansa, kaya pinaparusahan sila ng Diyos, di ba? Kasi hindi naman lahat ng tao, mga tol, apektado eh, di ba? Hindi naman lahat ng tao ay, hindi naman lahat ng tao ganun ang ginagawa, pero lahat apektado, di ba? Dito sa nangyayari. At saka hindi lang naman sa China nagaganap yan, nagaganap din yan sa ibang mga bansa, mga tol. Yung mga ganitong klaseng kalamidad. Yelo nga lang yan pero kasi halimbawa na lang dito sa Pilipinas, 'di ba, yung mga paglindol, mga pagbaha, mga ganong kalamidad din yan 'di ba? Pero yun nga sabi ko kanina, yung mga ganitong pangyayari talagang mahihirapan ng Pilipinas kung sakasakaling alam ko namang imposible dahil nasa Ecuador tayo, 'di ba? Imposibleng umulan ng yelo rito. Pero if ever man 'no, 'yan ano na, may reason na ngayon yung mga kababayan nating mahilig mag-hoodie kahit ng init-init ng panahon, naka-bubble jacket, 'di ba? Mga gano'n ang pormahan ng mga Pinoy dito, talagang ginagaya kasi nila yung mga foreign countries 'di ba? Ang hoodie kahit ang init-init. Puwede naman mag-hoodie kung nandoon ka sa loob ng mall, ganyan-ganyan. Pero 'pag nasa labas ka, babad ng araw ta's naka-hoodie ka, 'di ba? Hip-hop yo, gano'n nga pormahan natin. So hanggang sa muli mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa video na napanood natin, dito sa nangyayari ngayon sa bansang China? Ito ba ay parusa o natural calamity lang naman talaga at hindi natin puwedeng ano 'no, ipasok dahil sa parusa ng Diyos 'no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.